magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome sa ating Filipino service dito po sa Los Angeles, California, Lord of Harvest. Salamat po lalo na doon sa ating mga taga-subaybay sa online. Maraming salamat po. At tayo naman na nandito sa church. Thank you for being here every Sunday. Alam ko po na mayroong magandang gagawin ng Panginoon ngayong umaga. Kaya po tayo ay tumayo at tayo ay manalangin. Hallelujah. Atin po pupurihin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin, pasasalamat, pag-awit, at itataas po natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa umagang ito. Tayo po, itaas po natin ang ating kamay bilang paggalang sa Panginoon. Hallelujah, purihin ka o Diyos, sambahin, luwalhatiin ng iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po, Ama naming Diyos, sa umagang ito. At kami muli ay dinala mo sa lugar na ito upang ikaw ay aming sambahin, pasalamatan, papurihan, mag-awitan, at mag-fellowship one to another, O God. We thank you for the last days, O God, na nakaraan, at maraming salamat sa bagong linggo na ito, sa bagong buwan ng Agosto. Dalangin po namin na sa bagong buwan na ito, ang lahat ng aming gagawain, Panginoon, ay naaayon sa iyong mga lakad, naaayon sa iyong mga salita, Panginoon. Humihingi din po kami ng patawad sa lahat ng mga nagawa namin pagkakamali, sinasadya o hindi sinasadya. Forgive us, Lord. Sabi ng iyong salita, humingi kami ng patawad at kami ay iyong patatawarin, Panginoon. Ano man ang aming mga inisip na hindi kaaya-aya sa iyong pandinig, Lord, forgive us, O God. Cleanse our mouth, cleanse our heart, O God, this morning, O God. Gayun din, Panginoon, itinataas namin ang iyong banal at pakapangyarihang pangalan. Salamat po sa lahat ng mga sinagot mo sa aming mga panalangin. Salamat sa kagalingan na ipinagkaloob mo sa iyong mga anak. Anumang sakit, karamdaman na aming nadama, Panginoon, pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus at tinatanggap namin ang kagalingan na nanggagaling sa iyo. Salamat sa banal na dugo ng Panginoong Jesus na siyang naghugas sa aming mga kasalanan, na siyang nagpagaling sa aming mga sakit. Marami din po salamat, Panginoon. Ikaw ang aming dakilang provider. I-provide mo, hindi mo kami pinagkulang sa lahat ng bagay sa mga nakakaraang araw at sa mga darating pang araw. Salamat, Panginoon. Truly, you are our shepherd. Hindi kami mga kailangan sapagkat kami ay sa iyo lamang umaasa, Panginoon. Hindi sa aming mga hanap buhay, hindi sa aming mga kalakasan, kundi sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat, Panginoon. At sumagang ito, Panginoon, inaanyayahan namin ang banal na Espiritu na kumilos, O God, sa lugar na ito. Hipuin mo ang bawat isa, Panginoon. Let your Spirit, O God, and the power of the Holy Spirit be manifest, O God, in this place, O God. At sa umagang ito, nagpapasalamat din kami sapagkat kami ay iyong iningatan, Panginoon. Sa araw-araw, kami ay iyong inalagaan, walang anumang sakuna o karamdaman na nangyari sa amin, Panginoon. Truly, you are our protector. You are our protection, O God. At kami ay nagpapasalamat sa araw na kami hindi mo pinabayaan at kami ay iyong inilagaan ng iyong mapagpalang kamay, O God. Lord, sa umagang ito, ibabalik namin ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng papuri, ang lahat ng kaluwalhatian, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang natatanging sasambahin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Diyos na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Handa na po ba tayong magpuri sa ating Diyos? Sa ating Diyos na bumabawi sa ating kalungkutan. Amen. Sige pa, pumalakpak po tayo. At sumayaw sa presensya ng ating Panginoon.
Ikaw, O Diyos, ang pumapawi sa aming kalungkutan. Let's sing lungkot ng puso. Lungkot ng puso, iyong pinawi. Hirap at sakit, pinalitan mo ng galak at saya. At umaawit, puso ko'y nag-uumapaw. At di mapipigilan kailanman. Minsan pa po, lungkot ng puso. Lungkot ng puso, iyong pinawi. Amen. Hirap at sakit, pinalitan mo ng galak at saya. At umaawit, puso ko'y nag-uumapaw. At di mapipigilan kailanman. Ako'y pinalaya, ako'y pinalaya. Tunay ng malaya. At kailan may di na magagapi pa. Ako'y may tagumpay. Si Jesus ang may bigay sa buhay ko. Sa buhay ko ihahayag. Sa buhay ko itatanyag. Sa buhay ko iluluwalhatiin ka. Sa buhay ko. Sa buhay ko ihahayag. Sa buhay ko itatanyag. Sa buhay ko iluluwalhatiin ka. Let's sing sa buhay ko. Sa buhay ko ihahayag. Sa buhay ko itatanyag. Maaari ko po bang makita ang iyong mga ngiti para sa ating Panginoon? Sa buhay ko. Sa buhay ko ihahayag. Sa buhay ko itatanyag. Sa buhay ko iluluwalhatiin ka. Oh, lungkot ng puso. Lungkot ng puso, iyong pinawi. Hirap at sakit. Hirap at sakit, pinalitan mo ng galak at saya. At umawi, puso ko'y nag-uumapaw. At di mapipigilan kailanman. Minsan pa po, lungkot ng puso. Lungkot ng puso, iyong pinawi. Amen. Hirap at sakit. Hirap at sakit, pinalitan mo ng galak at saya. At umawi, puso ko'y nag-uumapaw. At di mapipigilan kailanman. Ako'y pinalaya. Ako'y pinalaya. Tunay ng malaya. At kailanman. At kailan may di na magagapi pa. Ako'y may tagumpay. Si Jesus ang may bigay sa buhay ko. Sa buhay ko ihahayag. Sa buhay ko itatanyag. Sa buhay ko iluluwalhatiin ka. Minsan pa po, sa buhay ko. Sa buhay ko ihahayag. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay. Sa buhay ko iluluwalhatiin ka. Sa buhay ko. Sa buhay ko ihahayag. Sa buhay ko itatanyag. Sa buhay ko iluluwalhatiin ka. Sa buhay ko. Sa buhay ko ihahayag. Sa buhay ko itatanyag. Sa buhay ko iluluwalhatiin ka. Minsan pa po, lungkot ng puso. Lungkot ng puso, iyong pinawi. Hirap at sakit. Hirap at sakit, pinalitan mo ng galak at saya. At umaawit, puso ko'y nag-uumapaw. At di mapipigilan kailanman.
Ihanap po natin. Itatanyag. Itatanyag. Luwalhatiin ang ating Panginoon. Sa buhay ko'y hahayag. Sa buhay ko'y itatanyag. Sa buhay ko'y luwalhatiin ka. Sa buhay ko'y hahayag. Sa buhay ko'y itatanyag. Sa buhay ko'y luluwalhatiin. Minsan mo sa buhay ko. Sa buhay ko'y hahayag. Sa buhay ko'y itatanyag. Sa buhay ko'y luluwalhatiin ka. Lungkot ng puso. Lungkot ng puso iyong pinawi. Amen. Thank you, Lord. Hirap at sakit, pinalitan mo ng galak at saya. At tumaawit, puso ko'y nag-uumapaw. At di mapipigilan. At di mapipigilan. At di mapipigilan. At di mapipigilan. Amen. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mas malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Oh, salamat, salamat, O Diyos. Oh, thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos. Ikaw ang aming Diyos na patuloy na pumapawi sa aming kalungkutan. Ikaw ang Diyos ng himala. You can turn our mourning into dancing, O Lord. Sa lahat ng panahon, lahat ng pagkakataon na kami may pinagdadaanan, Ikaw, O Diyos, ang aming sandigan. Kaya, O Diyos, Ikaw ay karapat-dapat na bigyan ng pinakamataas na papuri at pagsamba. O Lord. Karapat-dapat ialay sa'yo, Jesus, aking papuri. Pagsamong mapalapit sa'yo, nag-aalab sa aking puso. Pagmamahal sa'yo, dahil ikaw lang ang Panginoon. Karapat-dapat ialay sa'yo, Jesus, aking papuri, aking papuri. Pagsamong mapalapit sa'yo, nag-aalab sa aking puso. Pagmamahal sa'yo, pagmamahal sa'yo,
dakila ka, Jesus, dakila ka. Ika'y Diyos na banal sa puso ko'y maghahalan. Sing dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka. Sa'yo alay ang aking pagsamba. Minsan ba ko dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka. O ika'y Diyos na banal, ika'y Diyos na banal sa puso ko'y maghadakila ka, dakila ka, oh, dakila ka, dakila ka. Sa'yo, Jesus, sa'yo alay ang aking pagsamba. Sa'yo
Sinasamba ka namin, Panginoon, ngayong umaga. Mula sa awit 28, si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko'y sa Kanya nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. Sa awiti, pinasasalamatan ko siya. Panginoon, salamat po sa umagang ito. At kami po'y nakarating sa sambahan ninyo. Lord, alam po ninyo ang nilalaman ng aming mga puso. Alam po ninyo ang mga aming bitbitin, mga dalahin, mga problema sa buhay, O Lord God. Pero ngayong umaga, Panginoon, meron pa kami pagkakataon na iawit sa inyo, sabihin sa inyo, manalangin sa inyo, Panginoon, na kayo ang Diyos na hindi nagbabago. Kayo ang Diyos na tumutugon. Kayo ang Diyos na nagpapagaling. Kayo ang Diyos na nagpapasaya. Kayo ang Diyos na nagbibigay ng everlasting life. Kayo ang Diyos na nagbibigay ng ng security, Lord God, sa aming buhay. Salamat po sa paalala ninyo ngayong umaba sa inyong mga anak, O Lord God. Salamat po sa pagmamahal na aming nadarama. Salamat po sa pagkakataon na kami po'y makapagpanalangin sa inyo. Ibuka ang aming mga labi, O Lord God, na puno ng pasasalamat sa inyo, Panginoon. At dinadakila namin kayo ngayong umaga, Panginoon. Pinupuri, sinasamba. At salamat po sa mga ginawa ninyo at inyong mga gagawin pa, Panginoon, sa aming buhay. Binibigay po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri sa pangalan ni Jesus na inyong anak. At ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Tayo po ay magkamayan at magbatian sa pangalan ng Panginoon. Welcome to the Lord of Harvest family. You are invited to worship with us every Sunday in person here at historic Filipino town in Los Angeles. Taglish service is at 9 a.m., English service is at 10:30 a.m., and LOH Espanol is at 2:30 p.m. Childcare and children's church are available during English service. We invite all youth ages 12 to high school senior and college-aged young adults to our youth connection. We have Bible study every first and third Monday via Discord. Every second and fourth weekend, we meet in person for fellowship and fun. Please contact Justin Pascua or Sela Arañas for more details or to join our Discord server. We encourage you to join us as we seek God in prayer every Friday from 8 to 9 p.m. via Zoom. Every first Friday of the month, Friday night live prayer and worship at the LOH Chapel from 8 to 9:30 p.m. We encourage you to come and be equipped and share the gospel of Jesus Christ in our community. We have 2 opportunities per month. Second Saturday Soul Winning is every second Saturday of the month. We meet at 9 a.m. to be equipped and go out in teams to reach our neighbors with the love of Jesus. Another monthly opportunity to share the gospel, pray for our neighbors, and work in the Spirit is Healing on the Streets. This is every 4th Saturday of the month. Meet at 9 a.m., then carpool to a nearby location. Contact Sister Tess Caballo for more details on Healing on the Streets. Our live stream is available via YouTube and Facebook under Lord of Harvest LA. Don't forget to hit like, share, and subscribe. Please visit our website at lordofharvest.org for more information. Good. Magandang umaga po mga kapatid. Good morning, Lord of Harvest Church. How are you? Hoy, tulog pa.
Welcome to Historic Filipino Town. We're in at Filipino service at 9 o'clock and 10:30 English. And welcome this morning for you joining us online. God bless you. Sister Tina Batugo, good morning. Sister Jo, Ariel Santalan, Miguel Dumlao. Sound familiar? Never met you. Sister Ethel and Dave Neri, God bless you more and more. From White River, Arizona. Brother June Kayabyab, Bro June is watching and worshiping with you, LOH family, the Osorios. And Brother June, balik na, okay? Welcome to the Tagalog service, Filipino service. You're going to get the free facial today. Your pores open up. And this morning, meron po tayong guest in between services. We have the students from UCLA, the med students and the nursing students. So get your blood pressure checked and get a free health awareness. And they're giving away some free stuff also in between services. A few announcements also. Meron po tayong grieving together in 2 weeks, 2 Saturdays from now. We've done this before many years ago. The Bible teaches us to mourn with those who mourn, and weep with those who weep. It's a time to build one another up. Amen po. Hindi lang po if you have bereaved, but if you lost a job or went through a breakup or some sort of life changes, even empty nesters, we're gonna come together on what date is that? August 12th, Saturday, August 12th. Can I get a confirmation? Sorry, 15th, August 15th. And then the next big event we have is September 13th. That is the ministry leaders and any volunteers. We're going to have a serving together, equipping to serve. That is September 12th. So anybody that's volunteering, anybody that's serving, anybody that's teaching, and serving in any capacity, we have a equipping time on Saturday, September 12th. Amen? And then the following day after that, we're going to kick off the fall semester for Life Class, Destiny 1, 2, and 3. So all the registration is open now online at lordofharvest.org. This morning, we're going to continue po our worship service through our giving of our worship, our offerings to the Lord. Pastor Abel, come on up here, sir. Anybody first-time visitor, we want to welcome you. Walang first time, but we have new family, Brother YG, Brother Allen. God bless y'all more and more. Bago po tayo manalangin, gusto ko pong basahin ang sabi ni Apostle Paul. Actually, ang sabi ni Jesus, it is more blessed to give than to receive. Pero si Apostle Paul, bagamat hindi ini-record ng mga gospel writers, si Apostle Paul ay ito pong kanyang ini-emphasize sa lahat ng mga churches na kanyang finound, ang kanyang inumpisahan sa kanyang mga tatlong missionary journey. Ang sabi niya ay, remember the teaching of our Lord that it is more blessed to give than to receive. Now, it is blessed po ang nagre-receive. Pero ang sabi ni Lord, it is more blessed to give. Siyempre, pagka nagre-receive ka, masaya ka, di ba? So, nabibless ka. Pero mas masaya pala pag nagbibigay. Mas blessed pala pag nagbibigay. Well, because parang, walang iniwan yan sa magsasaka. Ang buhay pananampalataya ay parang magsasaka. Wala kang aaniin kung wala kang itinanim. Pero minsan, nag-aani rin tayo kahit wala tayong tinanim, di ba? Dahil may nagtanim para sa atin. But we plant because we believe that when we plant, the Lord will bless what we have planted. Amen? At wala tayong aasahang i-bless ni Lord kung wala naman tayong iplinant. So let's pray. Gracious Lord, our loving Heavenly Father, salamat po Panginoon sa yaman ng iyong biyaya. Salamat sa iyong salita, nagpapaalala sa amin na ang aming pagkakaloob ay iyong pinagpapala. At ayon sa iyong salita, Panginoon, sa aming pagkakaloob ngayong umagang ito ay iyong pagpapalain ng mga pamilya, O Diyos, siksik, liglig at umaapaw. Sapagkat ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa inyong pagtatapat sa Panginoon. Di natin matatalo sa bigay ng Diyos. Praise God. Sa umagang ito ay buksan natin ang banal na kasulatan sa Roma chapter 12. 1 and 2. At pagkatapos po ay sa 2 Corinthians chapter 6 chapter 3 verse 18. Praise God. Medyo pinag-aaralan po natin itong operator. Praise the Lord. Babasahin ko sa inyo sa Tagalog. Ito po ang sabi sa Roma chapter 12. Kaya nga mga kapatid, pinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos na sa inyong katampatang pagsamba. Huwag na kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sabihin po natin, pagbabago ng inyong pag-iisip. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Tapos po sa 2 Corinthians, datapwat hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang aklat ni Moses, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanila, ngunit kailanmay magbabalik ang Panginoon. Ngayon, ang Panginoon ang siyang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nagbabago tayo. Sabihin po natin, nagbabago tayo. Sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, from glory to glory, na gaya ng mula sa Panginoong Espiritu. Purihin ang Diyos. So sa umaga pong ito, nais kong talakayin ang teksto natin na huwag na tayong magsiayon sa sanglibutan, kundi mag-iba. Meron po kasing sistema ang mundo na hindi sistema ng Diyos. Katulad po ng halimbawa ni Moses. Tatandaan niyo si Moses? Sa mga, basahin ko sa inyo. Thank you, Lord. Sa Hebreo 11. We need to make our choices because our choices make us. Can you say amen? Sabi po din sa Hebreo 11, sa Hebreo 11:23, sa pananampalataya ng ipanganak si Moses ay itinagong 3 buwan ng kanyang mga magulang sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. Sa pamamagitan ng pananampalataya, lumaki si Moses at tumangging siya'y tawaging anak ng Diyos o anak na bahay ni Paraon. At pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan at pagkakasala. Ngayon po, why do we manage
our mind. Bakit kinakailangang magsipagbago na tayo ng ating mga pananaw sa pamumuhay natin sa araw-araw? Praise the name of the Lord. Let's bow our heads and let's pray. Mighty God, loving Father, we thank you for your word that we meditate this morning. We humbly pray in the name of Jesus. Speak to us through your word, and we'll be careful to give you the praise, the glory, and the honor in Jesus' mighty name. Amen. Sinasabi po sa pag-aaral ng marami na bawat araw mayroong average na 2,000 pagpapasya. Sabi dito ay about 2,000 choices every day. Ngayon po, life is a series of choices. Ang buhay natin ay punong-puno ng mga pagpapasya. Ngayon, si Moses, he chose himself. He refused to be called the son of Pharaoh and daughter and identify with God. So choices are extremely important because the quality of our life will determine the quality of our choices. Yun po ang ating mga pagpapasya sa araw-araw. Bagamat sabi ng Banal na Sulatan, bago pa man tayo ipinanganak, ay naroon ang Diyos. Before I form you in your mother's womb, I was already there. I form you. Mayroong magandang plano, may magandang layunin ang Diyos sa iyo at sa akin. And He has planned that all your days is for your good. Bakit for good? Because God loved us so very dearly. He created us in His image and in His likeness. Ngayon po ang sabi ng Jeremiah, before I form you in your mother's womb, I already knew you. Kilala na kita at meron akong magandang plano sa buhay mo. Ngayon, bakit ang maraming tao ay naguguluhan sa kanilang pamumuhay? Dahil sa kanilang maling pagpapasya. Kung atin lamang pipiliin na unahin ang kanyang kaharian at ang kanyang kaluwalhatian, ang lahat mga bagay na pangangailangan natin ay ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Why do many people struggle? Maraming baon sa utang, maraming problematic sa kanilang relasyon. Ito ay dahil sa kanilang maling mga pagpapasya. Because we make our choices and our choices make us. Ang sabi doon. Sabi ng Hebrews 11, binasa po natin, by faith, Moses, sa pamamagitan ng pananampalataya, si Moses ay nagpasya. Moses refused. Sabi po natin. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa 24, nang lumaki si Moses, tumanggi siyang tawaging anak ng Diyos o not anak ng Diyos, anak na babae ni Paraon. Na pinili pa niyang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos. Kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahang sa pagkakasala. Alam po natin ang story ni Moses. Before he was born, meron ng magandang plano ang Diyos sa kanyang buhay. Amen? Ganun din sa iyo at saka sa akin. Yung magandang plano ng Diyos at yung plano ng demonyo, nandun tayong sa gitna na nagpapasya. Kasi hindi naman tayo dinidiktahan ng Panginoon. God is honoring our free will. Ngayon po, dahil maganda ang plano ng Diyos kay Moses, bagamat siya, ang lahat ng bata ay nais patain ni Parao sa Egypt ng kanyang kanahunan dahil mas marami ang populasyon ng mga Israelitas kaysa doon sa mga Ehipto na kanilang amo. So diniklara ng Parao, lahat ng batang lalaki mula 2 taon pababa, patayin, pugutan, pakain sa buhaya. So, dahil pagka hindi, yung mga magulang ay parurusahan at papatayin din. Alam natin po ang story, si Moses ay anak ng isang Hudyo na nanampalataya kay Yahweh. Isinakay siya sa isang basket at pinaanod sa tubig. Kaya po Moses, hinango siya sa tubig. Ngayon po, alam natin ang istorya,
yung anak ni Parao ay habang naliligo sa ilog ay nakita niya si Moses. Pagkatapos po, yung kapatid ni Moses na si Miriam ay nagsabi sa prinsesa, nais niyo po ba ng yaya? Ito po ang nagpasya. Sige, sabi, kuha mo ako ng Hebrew yaya. At ang istorya po, ang kinuhang yaya ni Miriam ay yung nanay mismo ni Moses. So si Moses, until doon na siya ay naglaking bata sa pagpapalaki ng kanyang tunay na ina. At I believe, doon siya inaralan, tinuruan ng salita ng Diyos. Kasi po, ang sabi sa Banal na Kasulatan, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Sa kanyang paglaki, hindi niya ito hiwalayan. So, bagamat siya ay parang ampon ng anak ng prinsesa, lumaki siya siguro after sa kaharian ng Parao at naging parang prinsipe. Pero in the heart of Moses, alam niya na he was a Jew. So bilang prinsipe, ay mayaman siya, mataas ang pinag-aralan niya, sanay siya sa eskrima, bilang prinsipe, iginagalang siya. Gayunpaman, ang tawag ng Diyos ay nasa kanyang puso. Mahal niya ang Diyos at mahal niya ang kanyang mga kababayan na alipin. Ngayon, sabi po dito, sa pananampalataya at pananalig ni Moses, nang lumaki siya, tumanggi siyang tawaging anak ng anak ni Parao. So he refused to be called na anak ni Parao. Alam niya siya anak ng Hudyo at he is a Jewish descendant. Ngayon po, tayong mga ipinanganak na muli sa Panginoon. Parang si Moses na tinawag ng Panginoon sa kanyang bayan. Tayo'y tinawag ng Diyos mula sa kaharian ng kasalanan na ang demonyo ang hari. Tinawag tayo in the kingdom of God through faith in Jesus Christ. Papasyahin ko po uli dito. Tumanggi siyang tawaging anak ng anak ni Parao. Na pinili pa, he chose. So tumanggi siya, he refused, at tapos pinili niya na tampalasanin na kasama ng bayan ng kanyang Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Para pang sa ating buhay, tayo tinawag ng Diyos from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Merong magandang plano ang Diyos sa ating buhay. Kinakailangan po na pagpasyahan natin sa araw-araw at talikuran ang kamunduhan. Sapagkat ito pong kamunduhan na ito sa sanglibutan ang siyang tumutukso sa atin at marami po ngayon mga parang they are believers but becoming backslider. The other week ay nag-attend po ako ng convention ng ating Vision School. Medyo na-impress po ako dahil mayroon silang tinayo na Kingdom School Institute. Kingdom School. And they are raising up all the missionary kids around the world po. Pinapadala nila doon. At yung pinaka-registrar ay Pilipina. So, ang pinapakinggan ko po, ang kanilang layunin is to raise up a new generation. Lalo na yung generation ng mga anak ng mga missionary around the world na ipinangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Tandaan po natin, sabi ng Panginoon Jesus sa mga huling araw, this gospel of the kingdom will be preached around the world and then the end will come. So ito po mga kapatid na ito, nagkakaroon ako ng goosebump at parang nangungusap sa akin ng Panginoon. Ako bilang lolo na at sa tulong ng Panginoon, it's my responsibility na palakihin, impluwensyahin, turuan ang bata sa dapat niyang lakaran na ayon sa layunin at plano ng Diyos sa kanyang buhay. Sapagkat kung hindi, ay tutuksohin at aatakihin ng dyablo. The whole earth, sabi ng Panginoong Hesus, at sabi sa Revelation, praise God from heaven
Satan was cast out. Tandaan niya sa aklat ni Job, si Satan ay nagre-report sa Diyos kung ano kanyang mga activities. Tapos sinabi pa niya kay Satanas na sino ba yung aking kaibigan si Job. Anyway, so sabi ng Panginoong Hesus, si Satanas was from heaven cast out from earth. And Jesus recognized Satan as the God of this world. Kaya nga sabi niya, malibang ipanganak ang muli, di ka makapapuroon sa karyan ng langit. Ang tanggapin natin ng Panginoong Hesus na tagapagligtas at Panginoon ating buhay, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, at tayo inaring matuwid. Tayo napabilang sa pamilya ng Diyos. Alam mo sa iyong katabi, ikaw ay kapamilya na ng Diyos. Katulad ni Moses, ay he refused, tinanggihan niya yung kanyang posisyon bilang anak prinsipe ng Ehipto. Pinili pa niyang siya ay i-reject. Kung kayo kaya nasa posisyon ni Moses, halimbawa natin, ikaw ay parang anak ni Trump. You have everything, the money, the everything. Pero ang tunay mong magulang ay hindi si Trump, kung hindi ang Panginoong Diyos. So, ang ibig kong sabihin, ang lahat ng yaman ng mundo, pera, ari-arian, opportunities na binobroadcast ng demonyo sa internet, all these things. Alam niyo ang ibig kong sabihin. Ano ba ito ay papaliwanag? Ay nais, tinalikuran ito ni Moses and he chose, pinili niya. Sabi po niya, tayo ay pinili natin ang Panginoon. Can you say amen? He chose God's value system. Tinanggihan niyang tawagin siyang prinsipe, pinili pa niyang siya itampalasan kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Espiritu, na sapagkat ang kaniyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Ibig kong sabihin, yung eternal value ang inuna ni Moses. Gayon din dapat ang bawat isa sa atin. Magkaroon ng value system na tumutumbok sa kaharian ng Diyos na di lilipas, kundi magpakailan-kailanman makakapiling natin ng Diyos. Kaya niya say amen. Pagkatapos naman po doon sa Daniel, tuloy ko yung aking kinikwento na kikinig kaming magsawa sa pagtuturo. They are praying and trying to start Kingdom School Institute, world class, all over the world. Sabi ko kay Mrs., alam mo, kailangan natin yan sa atin. Kasi po, I was watching them. And they are being raised up parang army ng Diyos. Alam nyo, ang disiplina nila, bawal ang internet. Bawal yung influensya ng kamunduhan. And then they read the Word every day. Dito po sa si Daniel, kay Daniel naman, babasahin po natin. Daniel, kasi tinawag nila yung kanilang grupo na Dare to be a Daniel. Sino yung nakakatanda ng istorya ni Daniel? Daniel was the part of the slaves ng conquering ni Nebuchadnezzar ang Israel. Hinakot niya, sinunog ang templo, kinuha lahat ang mga ari-arian, mga gold, at lahat ng kabataan na medyo smart at matatalino. Hinakot yun, kasama si Daniel. At tinuruan siya para maging advisor. Kasi he was a very godly man. Tapos po ay, sabi ng Bible sa book ni Daniel, kasi lahat sila, tinetrain sila to become future governor, mayor, kung baka sa panahon na natin ngayon, mga judges, at saka mga, basta yung lahat ng smart people na siyang magiging council noong emperador. So doon sa kainan, sa training pa lang,
ay nagpakilala na Daniel at ang kanyang mga kaibigan ng kanilang paninindigan at pagpapasya na sundin ang kalooban at plano ng Diyos kesa sa plano ng hari. So ang sabi po doon ay Daniel key to success na siya nagiging pattern ngayon itong mga kabataan nito. He purposed to obey God. If anyone, sabi ni Jesus, loves me, he will obey my teaching. Kasi po, dahil sila tinetrain na maging future leader, pinapakain sa kanila ay siguro mga baboy, yung mga pagkain ng hari, yung mga may alak, basta worldly kind of food. At tapos sabi ni Daniel at ng kanyang mga Shadrach and Abednego, apat po sila, nakiusap sila, pwede po ba kami ay hindi namin kakainin yung pinakakain nyo sa amin kasi parang bawal sa aming relihiyon. Sabi ng tagapagturo, hindi ko magagawa yan. Kasi pagka nakita ng hari na kayo mga payatot at saka patay-patay, ako ang mapapahamak. Ang sabi ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan, huwag po, subukan nyo po, 10 days lang po. Kakainin namin yung mga pagkain ng mga Hudyo. Testingin nyo po after 10 days. So after 10 days, pinagbigyan sila ng cook. Ay nakita na sila ay mas matalino, mas malakas, at mas magagaling kaysa lahat ng nagte-training. Nag-excel sila. Bakit po ito sinasabi? Sapagkat tayo tinawag ng Diyos, nais ng Panginoon magtagumpay tayo sa buhay natin. Can you say amen? Jesus said, I came to give you life more abundantly, to the full, until it overflow, para ang ikaw ay maging pagpapala sa ibang tao. Praise the name of the Lord. So, 4 na bagay po, mayroon siyang ginawa. Una, he purposed to obey God. So, obedience is better than sacrifice. So, sinacrifice nila yung masarap na pagkain. Tapos po, he prayed and studied God's Word daily. Meron pa nagpadala ng isang video sa akin, yung mga pastor. Napag-aralan nila na ang mga Christian na hindi nagbabasa ng Bible, nagiging talunan sa buhay. Pero yung mga Christian na nag-meditate ng Word of God almost daily or 5 days a week, ay pinagpapala ng Panginoon, binebless ng Panginoon, at talaga namang iaangat ka ng Panginoon sa buhay na ito. Kaya say amen. Sino sa inyo naniniwala doon? Because hindi naman sinungaling ang Panginoon. I came to give you life more abundantly. Nang tanggapin natin si Jesus, Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, tinanggap natin ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng karunungan para tayo magtagumpay sa bawat anggilo ng ating buhay. Sa relations nating mag-asawa, papalaki ng anak, pati apo, pati sa kabuhayan, financial, in every areas of your life. Because you are representing the kingdom of God. And say amen. Ang pinurpose pa din ni Daniel, ito po ay pag pinag-aralan natin ang buhay ni Daniel, ay sa kanyang faithfulness sa Diyos, pag-ibig sa Diyos, pagbubuli-buli ng salita, he prayed every day. Ang sabi po doon, he prayed and studied God's Word every day. Sabi sa Colossians 4:2, devote yourself to prayer, being watchful and thankful. A praying person, a praying church is a victorious church. Tapos pangatlo po, he picked godly friends in Matthew 18:20. Where 2 or 3 gathered together in my name, I am there in the midst of them. Pagka po tayo nagkakatipon, I encourage you every first Friday or every Friday, we have a prayer meeting. We even have a 20
4-hour prayer meeting. Prayer is the most important communication to the most important relationship we have in God. Amen? It is a love relationship. The more you talk to the Father, the more you recognize His presence, the more He will give you wisdom and understanding. So, si Daniel ay meron 3 kaibigan na sila ay nagse-cell group, I believe. Meron sariling small group that pray every day, that talk about the Word of God every day. Kaya po tayo mayroong small group, mga kapatid. No man is an island. Pagka ikaw nag-iisa, wala kang putol sa buhay na i-relate mo yung pinag-aaralan mo, na ihahayag mo yung pag-ibig ng Diyos at yung salita ng Diyos, na i-apply mo. At mayroong kang kapatid that is praying and meditating with you, where 2 or 3 are gathered together, nandoon ang presensya ng Diyos. Can you say amen? So sa ating pong mga cell group, nais ko lamang i-promote sa inyo, ay doon nagpapalakasan tayo at nagpapanalangin tayo sa isa't isa. Tawag sa akin isang araw si Brother Jun, Pastor, I'm okay. Thank you for praying for me. Nag-surgery po siya. Sabi niya, dadalawin ko sana pero nakalabas na siya. Ang ibig ko pa bang sabihin, pagka tumatanda ka na, parang nalulungkot na ang buhay mo kung wala kang isang small group. Nung Miyerkules po ay kasama ko si Ter Aida, sa Pastor Abel, punta kami doon sa adult daycare. Ay puro matatanda. Yung isa ay 92, nag-birthday siya. Yun po maraming tanong nung ako yung nag-share. Meron lang ang nalululungkot ako kasi 3 lang lalaki, yung isa ay mukhang nakumpa. Natutuwa po ako because most of them attended the Bible study and start engaging and talking about the Word of God. Nung sinumama si Teraida, mayroon siya nakatabi na isang matanda ay 65 years na daw niyang kasama yung kanyang asawa, namatay sa hika sa kanyang kandungan. Ay siya ay lungkot na lungkot. At natutuwa na mayroong ka-fellowship. So fellowshipping with one another, involving and engaging a small group is part of our process in becoming Christ-like. You can say amen. We need to learn how to win soul and make disciple. Meron pa po tayong communion, babasahin ko na lang dito. Bakit? Because when you win soul, you are wise. The best job that the Lord had entrusted to us is to go into all the world, make disciple, win soul, and make disciple. Ito ang pangunahin dahilan kaya pinadala ng Ama si Kristo Jesus for the purpose of dying on the cross so that all who believe will not perish but have everlasting life. Hindi po sapat sa atin ang simba uwi. Kinakailangan po yung napag-aaralan natin salita ng Diyos, yung binabasa natin, ipapamuhay natin, i-apply natin. Kasi pagka hindi, makalimutan nyo. Ako, sa aking pagkaidan, marami na ako nakalimutan. Marami kasi hindi na i-apply. Ngayon po, spiritually speaking, nais ng Panginoon tayo lumakas spiritually as we draw closer to the Lord. Natutuwa po ako mag-minister sa mga matatanda kasi malapit na sa manuhan eh. Kitang-kita ng ebidensya. Sabi ko, nanay, ilan taon ka na? 92. Mga ilang taon pa ang gusto mo natin dito? Handa ka na ba sa walang hanggan? Ang buhay natin sa mundo ay preparasyon para sa walang hanggan. Kaya mga kapatid, engaging and involving in kingdom living is very, very important. It's not just going to church. It is praying to the Lord and learning how to win soul. And let me just read to you 4 steps in winning soul because you will become a wise follower of the Lord. Number 1, God loves you. And sin separates you from God. Jesus is the way, the truth, the life. Jesus is the only way. No religion, not good works. And then, through our friendly small group, we equip and train ourselves to share the gospel in a very special and clear way. Kaya po, tayo magpasya na mag-grow up in Christ-like maturity every day. Sabihin po natin, every day.
Hindi po, mas marami pa yung oras natin sa panonood ng TV. Mas malaki ang impluensya ng mass media kesa sa salita ng Diyos sa ating buhay. Praise God. Lamang po ay tawagin si Pastor John sa ating communion. So sa aking pagbubukas, I challenge you. Si Moses, si Joshua, si Virgin Mary, si Peter, they are ordinary people. But when they allow the supernatural Almighty God dwelling in their lives, the Lord was able to use them mightily for His glory. And God is going to use you. Amen? Praise God. Thank you, Jesus. Amen. We're going to take the communion right now. Can I get the worship team up here, please? You know, the challenge for today is run the race with faith. Amen? And when Jesus was with His disciples, He commanded them to have supper, fellowship with Him. Amen? And we're going to do the same by the bread and the wine. Would you stand with me this morning? Can we have the ushers up here, please? If you're watching online, please have the elements ready with you. Take the bread. Hallelujah. Father God, we just thank you this morning for loving us and sending your only begotten Son, Jesus Christ, to demonstrate that faith like a mustard seed, that when we put it to the ground, it will become a big tree that produce more seeds, more faith. And Lord, you said in your word that whatever you say to this mountain, be cast into the sea, it'll be so. Lord, we will do as the Lord Jesus Christ did in the Last Supper with His disciples to go and make disciples, go into all the earth. But also, we'll remember that we do all these things because you first loved us, because you sacrificed your body, you suffered for our healing, our wholeness, and you spilled your blood and you died that we may have life and life eternally. Lord, so as we partake of the bread, which represents your body, Lord, I pray for healing mentally, emotionally, for the brokenhearted, for anxiety, depression, Lord, stress, Lord, that your body was broken and made whole for us. Lord, and as we partake of the cup, the fruit of the vine that represents your blood, that we have eternal life with you. Lord, that this life here on earth is temporal, and as Pastor said, a preparation for eternity. Father God, I pray for those who want to give their life to the Lord this morning. May that faith be ingrained like a mustard seed, be buried, be nurtured in their life. I pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Let's sing this song. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makisa.
pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makisa. Yan ang dugong dumanak upang ikaw ay mabuhay. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. First Corinthians 11:23. For I received from the Lord, which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took the bread. And we had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Let's break the bread and let's thank the Lord, amen, for our healing, for his brokenness, for our wholeness. Amen. Let's take the bread. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is a new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." Let's take the cup and let's thank the Lord for our salvation, for eternal hope in heaven with him. Thank you, Lord, for your blood. Thank you, Jesus. Thank you for your healing. Thank you for your hedge of protection. Thank you for the life you paid, that we can live eternally. Though I am weak, you are strong. Though we are poor, we've been made rich. Lord, we pray for that life that is abundant because you sacrificed your life for us here. I pray for healing, wholeness, peace, wisdom and understanding, blessing and success. We will remember you today. We thank you for your sacrifice. Continue to give us the faith. Thank you for your grace. This is our prayer in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Everybody said, Amen. 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 God bless you all. Listen, we have the students, the med students out there. Get your free health check. We have time to show that Philam video, 16 minutes. If you want to hang out here for a little bit, we're going to show the video. We don't have time to show it online, but we're going to show a video of the history of this church and of Philam Assemblies of God. We came from very humble beginning, and yet God chose us.
December 30, 1976, 18 people gathered in a home in Watsonville, California, Filipino-American ministers and believers with a shared vision to bring Filipino Christians together, care for one another, and carry the gospel. What they were about to build would become a legacy beyond their years. At that time, there was only one Filipino church affiliated with the Assemblies of God, and that was in Watsonville, California, and the name of the church was Grace Temple. When I heard about that church, we decided to join them. And while we were there, I heard Sister Jason, the pastor, and Sister Bala talking about starting a Filipino Christian fellowship under the umbrella of the Assemblies of God. And then Dr. Sadora, the General Superintendent of the Assemblies of God, came and visited the U.S. He was the general counsel in the Philippines, Assemblies of God. Okay. He told the story of when he was coming on the plane from the Philippines to America. God began talking to him about starting a Filipino fellowship here in the States. And he was able to share that story, that burden with Sister Bala and Sister Deason. And together, that's how the idea was born to start a fellowship. That calling Dr. Sadora received across the Pacific would become Philam. We were joking one time with your son, with Cameron, that you are the true original Philam. Pastor Ross, the Filipino, and Sister Carolyn, the American. Philam, from the get-go, from the very beginning. One thing that we did at that time in the early beginning of the fellowship, during our convention, we eat together and we feed our people right where we were having the convention. We did not have to go to restaurant. So we have fellowship right there, eating Filipino food together. And I can feel the closeness and the unity that we had with other people, especially coming from San Diego and Los Angeles. Here we were fellowshipping together, and that was a wonderful thing. Wow. Because we were so excited about this new fellowship. It seems like it did not really matter. We were so excited about planning for the next convention that we can hardly wait to have it again. In Oildale, Bakersfield, California. Our first, that's where I met Pastor Rufino Hipol. I met Pastor Ross Cafe and many other pastors. I believe I met Pastor and Sister Guevara, Pastor Sadora, the pioneers and the founders of Philam. What kept Philam together wasn't structure, it was hunger. A hunger for community that Filipino Americans couldn't find anywhere else. At that time, majority of our Filipino were in the Bible study stage. They were not organized churches yet. Their group were not capable of providing the fellowship that they need. So when Philam came along, Philam was able to provide that fellowship. And they were hungry for fellowship, so Philam was attractive to them. Our church in Vallejo was established. We were meeting in homes, and I remember talking with your dad, Pastor Hipol, and we were saying, let's just formally form our churches and let's start. So we did. I think several churches, Full Gospel, Lord's Fellowship, really started from that convention in '84. What the founders built, a culture of belonging, was something the next generation would discover for themselves, sometimes when they needed it most. Response to the calling
never be sorry.